Tinawag nila akong basura, sampid, walang utang na loob. Habang nakaluhod ako, sa malamig na sahig at nagmamakaawa para sa gamot ng aking anak na naghihingalo, tinawanan lamang nila ang aking mga luha. Ang hindi nila alam, sa gabing iyon, habang inilibing nila ng buhay ang sarili nilang ama, dahil sa kasakiman, hinukay din nila ang sarili nilang libingan. Ito ang kwento ng aking pagbangon, hindi para gumanti ng marahas, kundi para bawiin ang dangal at buhay na ninakaw nila sa amin. Pulutin mo yan, bawat sentimo. Iyan lang ang halaga mo sa pamamahay na ito, Eliana. Mas mababa pa sa dumi ng sapatos ko. Ang matinis na boses ni Isabela ay tila basag na salamin na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Kasunod nito ay ang tunog ng mga barya na tumama sa makintab na marmol na sahig. Nagkalat sa lahat ng direksyon, tila mga piraso ng durog na pag-asa. Walang imik si Eliana. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi dahil sa siya ay sumusuko, kundi dahil kailangan niya ang bawat kusing na iyon. Ang kanyang mga kamay na magaspang na sa kakukuskos ng sahig ng mansyon ng mga Devilla ay nanginginig habang isa-isang dinadampot ang mga barya. Sa kanyang isipan, hindi niya naririnig ang insulto ng kanyang hipag. Ang tanging naririnig niya ay ang mabigat na paghinga ni Junjun, ang kanyang anak na 5 taong gulang na nasa kabilang kwarto, nilalagnat at nangangailangan ng antibiotic. Ang kanyang dignidad ay matagal nang nilunok ng pangangailangan. Kung ang pagiging basura sa paningin nila ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang anak, tatanggapin niya ito ng walang reklamo. Mula sa sofa, humithit ng sigarilyo si Marco, ang kanyang asawa. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nakatuon ang atensyon nito sa telebisyon. Tila ba ang asawang nakadapa sa sahig ay isa lamang parte ng muebles na hindi kailangang pansinin. Huwag mong masyadong sanayin yan, Isabela. Tamad na komento ni Marco. Ang usok ay dahan-dahang umaakyat sa hangin. Baka isipin niyang may karapatan siya sa pera natin. Tandaan mo, pinakasalan ko lang yan dahil sa utos ni Papa. Bayad utang na loob sa pamilya niyang patay gutom. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Eliana. Ngunit nanatili siyang tahimik. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kapayakan ng dugo. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Junjun. Nang matapos niyang pulutin ang huling barya, tumayo siya ng nakayuko. Mahigpit na hawak ang maliit na halaga sa kanyang palad. Dumiretso siya sa kusina para ihanda ang lugaw ni Don Alejandro, ang kanyang biyenan at ang nag-iisang tao sa bahay na yon na tumitingin sa kanya bilang tao. Ang kwarto ni Don Alejandro ay nasa dulo ng pasilyo sa ibaba. Ang hangin sa loob ay amoy gamot at luma. Isang malungkot na paalala ng dating lakas na ngayon ay unti-unting nauubo. Nakaratay ang matanda. Ang katawan ay halos butot balat na lamang matapos ang sunod-sunod na stroke. Ngunit nang makita niya si Eliana, nagkaroon ng bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Umupo si Eliana sa gilid ng kama at sinimulang subuan ang matanda. Ang bawat subo ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Isang tahimik na pasasalamat sa kabutihang ipinakita nito noon sa kanyang yumaong mga magulang. Mabilis na napansin ni Eliana ang kakaibang bigat sa paghinga ni Don Alejandro. Hindi inubos ng matanda ang lugaw. Sa halip, nanginginig ang mga kamay nitong inabot ang kamay ni Eliana. Ang kanyang palad ay malamig at pawisan, ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit. Tila ba kumakapit sa huling hibla ng buhay. Eliana! Garalgal ang tinig ng matanda. Halos pabulong na lamang at nilalamon ng katahimikan ng kwarto. May dinukot siya mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang lumang relo na ginto, ang pocket watch, na paborito niyang hawakan tuwing nagkukwento siya tungkol sa nakaraan. Ipinasok niya ito sa palad ni Eliana at isinara ang mga daliri ng manugang sa paligid ng malamig na metal. Itago mo to.
Ang mariing utos niya, ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa takot at desperasyon. Para kay Junjun, at tumakas ka na ngayong gabi. Umalis kayo dito habang may panahon pa. Kumunot ang noo ni Eliana, puno ng pagtataka at kaba. Bakit siya pinapaalis ng matanda sa gitna ng gabi? At bakit puno ng takot ang mga mata nito na para bang may paparating na dilubyo? Tay, bakit po? Ano pong nangyayari? Tanong niya. Ngunit umiling lang ang matanda at pumikit. Tila nauubusan na ng lakas para magpaliwanag. Isang luha ang tumakas sa gilid ng mata ni Don Alejandro bago siya tumalikod paharap sa dingding. Senyales na tapos na ang usapan. Lumabas si Eliana ng kwarto na mabigat ang dibdib. Mahigpit niyang hawak ang relo sa kanyang bulsa. Ang babala ng matanda ay parang sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang isipan. Tumakas ka na. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina para iligpit ang pinagkainan, napahinto siya sa tapat ng silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa loob, narinig niya ang boses ni na Marco at Isabela. Hindi sila nag-aaway, nagtatawanan sila, ngunit ito ang uri ng tawa na walang halong saya, kundi purong mali siya. Sigurado ka ba talaga, kuya? Tanong ni Isabela. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan, ngunit puno ng kasabikan. Paano kung magising siya habang nasa biyahe tayo? Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco. At narinig ni Eliana ang lagutok ng yelo sa baso ng alak. Masyado nang mahina ang matanda. At saka, naayos ko na ang lahat. Bukas, kapag hinahanap na siya ng mga abogado para sa pirmahan ng bagong testamento. Wala na silang makakausap. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Nanigas siya sa kinatatayuan, ang bagong testamento. Iyon ang dahilan. Nais ni Don Alejandro na ibigay ang mana kay Junjun para sa pagpapagamot nito at hindi yun matanggap ng magkapatid. Sayang naman ang kabaong na inorder natin. Humahalakhak na dagdag ni Isabela. Pero mas praktikal ito. Walang ebidensya, walang bangkay, walang problema. Diretso sa hukay. Napatakip ng bibig si Eliana para pigilan ang pagsigaw. Ang mga tuhod niya ay nanghina at kinailangan niyang kumapit sa dingding upang hindi bumagsak. Hindi lang sila masama. Mga demonyo sila. Plano nilang iligpit ang sarili nilang ama dahil lang sa pera. Dali-daling tumakbo si Eliana pabalik sa maid's quarters kung saan natutulog si Junjun. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila kasabay ng kabog ng kanyang dibdib. Gusto niyang tumakas gaya ng sabi ng matanda. Pero paano? Wala silang pera at malakas ang bagyo. At higit sa lahat, hindi niya maiwan si Don Alejandro. Lumipas ang ilang oras. Hating gabi na. Isang kalabog mula sa pasilyo ang gumising sa diwa ni Eliana. Hindi ito tunog ng kulog. Ito ay tunog ng mabibigat na yabag at isang bagay na hinihila sa sahig. Dahan-dahan, binuksan niya ng kaunti ang pinto ng kanilang kwarto. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang likurang pinto ng mansyon na napatungo sa garahe. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, nakita niya sila. Si Marco at isang lalaking hindi niya kilala ay may buhat na isang malaking bagay na nakabalot sa makapal na kumot. Mabigat ito at nahihirapan silang buhatin. Nasa likod nila, si Isabela. May hawak na payong at nagmamadaling buksan ang pinto ng van. Parang tumigil ang mundo ni Eliana nang makita niya ang isang pamilyar na tsinelas na nahulog mula sa pagkakabalot ng kumot. Tsinelas ni Don Alejandro. Hindi gumagalaw ang bulto sa loob ng kumot. Patay na ba siya? O tulog lang dahil sa gamot? Binuhat nila ang katawan pasakay sa likod ng van. Walang seremonya, walang respeto, parang nagtatapon lang sila ng basura sa gitna ng gabi. Isinara ni Marco ang pinto ng sasakyan ng marahas. Ang tunog ng pagsara ay umaling-awngaw sa pandinig ni Eliana. Mas malakas pa sa kulog.
Pumasok ang magkapatid sa sasakyan at pinaandar ito. Ang pulang ilaw ng preno ay tila mga mata ng demonyo sa dilim bago tuluyang nawala sa gate ng mansyon. Naiwan si Eliana sa dilim, nanginginig, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, hinuhugasan ang bakas ng krimen, ngunit hindi ang bigat sa kanyang puso. Alam na niya ngayon ang katotohanan. Wala silang awa. At kung kaya nilang gawin iyon sa sarili nilang ama, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa kanya at kay Junjun kapag nalaman nilang alam niya ang sikreto? Napahawak siya sa kanyang bulsa, sa relong ibinigay ng matanda. Wala na siya. Bulong ng kanyang isipan. Mag-isa na lang kami. Patay na ang papa. At ikaw, Eliana, huwag kang magkakamaling magsalita o magpakita ng kahit anong emosyon na hindi namin gusto kung ayaw mong sumunod sa kanya. Ang bulong na yon ni Marco sa madaling araw, habang ang hamog ay makapal pa sa labas, ay tila isang malalamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Eliana. Wala pang ilang oras matapos niyang makitang isinakay ang katawan ni Don Alejandro sa van. Heto ang kanyang asawa. Nakasuot na ng itim na polo, maayos ang buhok, at handa nang humarap sa mundo bilang isang nagdadalamhating anak. Ang kabalintunaan ay tila lason sa hangin. Sa labas ng kwarto, abalang-abala ang mga katulong sa pag-aayos ng puting mga bulaklak. Ang bango ng mga liryo ay sumusulasok sa ilong ni Eliana, ngunit para sa kanya, ang amoy na yon ay hindi amoy ng paggalang, kundi amoy ng nabubulok na konsensya sa loob ng mansyon. Habang ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa biglaang atake ng matanda, si Eliana ay nakatayo sa isang sulok, yakap ang kanyang anak na si Junjun na kanina pa umiiyak at naghahanap sa kanyang lolo. Mama, bakit po nila inilalagay si lolo sa loob ng kahon? Sabi niya, maglalaro pa kami. Ang garalgal na tanong ng bata. Hinalikan ni Eliana ang noo ng anak. Ang kanyang sariling mga luha ay pilit na ibinabaon sa kaloob-looban ng kanyang puso. Tulog na si lolo, anak. Huwag kang maingay, ha? Ang tanging naisagot niya, kahit na ang totoo ay gusto niyang isigaw sa lahat. Sa gitna ng sala, nakatayo ang isang magarbong kabaong na yari sa pinakamahal na kahoy na paliligiran ng naglalakihang puting kandila. Ngunit alam ni Eliana ang katotohanan. Ang kabaong na yon ay walang laman, kundi mga bato at tela upang magmukhang mabigat. Isang malaking kasinungalingan na nakatanghal sa harap ng maraming tao. Lumapit si Isabela sa kanya. Suot ang isang mamahaling itim na terno at belo. Ang kanyang mga mata ay mapula. Tila ba galing sa magdamag na pag-iyak. Ngunit nang lumapit siya kay Eliana, ang init ng kanyang hininga ay puno ng pananakot. Ayusin mo ang mukha mo, Eliana, bulong ni Isabela habang kunwari ay inaayos ang buhok ng manugang. Ang mga bisita ay nagtatanong kung bakit parang nakakakita ka ng multo. Gusto mo bang isipin nila na ikaw ang pumatay sa biyenan mo dahil sa sobrang pagod sa pag-aalaga sa kanya? O baka gusto mong malaman ng lahat na ikaw ay nasisiraan na ng bait? Hindi sumagot si Eliana. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. Ramdam ang bigat ng relo sa loob ng kanyang bulsa. Iyon ang kanyang tanging alas, ang huling hiling ni Don Alejandro na hindi niya palubos na nauunawaan. Nang dumating ang gabi at unti-unti nang umuwi ang mga nakiramay, naiwan ang pamilya sa silid-aklatan kasama ang abogado ng pamilya, si Attorney Villon. Si Marco ay hindi mapakali, pabalik-balik ang lakad habang humihit-hit ng sigarilyo. Si Isabela naman ay nakaupo ng tuwid. Ang mga mata ay nakatuon sa itim na folder na hawak ng abogado. Attorney Villon, tapusin na natin ito. Iritableng sabi ni Marco. Gusto na naming malaman ang mga detalye ng testamento ni Papa. Marami kaming kailangang ayusin sa kumpanya. Tumikhim ang abogado at inayos ang kanyang salamin. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel ay tila bawat tibok ng puso ni Eliana sa loob ng katahimikan ng silid. Ayon sa huling testamento ni Don Alejandro de Villa, panimula ni Attorney Villon,
Ang lahat ng ari-arian, kabilang ang mansyong ito, at ang mga shares sa kumpanya ay pansamantalay nakapailalim sa isang Quinto Trust Fund. Napatigil si Marco. Trust Fund? Ano ang ibig mong sabihin? Kami ang mga anak niya. Kami ang tagapagmana. Totoo iyon, Mr. De Villa. Mahinahong sagot ng abogado. Ngunit may kondisyon ng inyong ama. Ang trust fund ay mabubuksan lamang at ang paglilipat ng titulo ay magaganap lamang sa oras na lumitaw ang tinatawag niyang ang tagapangalaga ng oras. Nagkatinginan sina Marco at Isabela, puno ng kalituhan at galit. Anong kalokohan ito? Sinong tagapangalaga ng oras? Singhal ni Isabela. Sa kabilang dulo ng silid, lalong hinigpitan ni Eliana ang hawak sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang ukit ng mga disenyo sa ibabaw ng gintong relo. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi idinetalye ng inyong ama kung sino ang taong ito. Pagpapatuloy ni Attorney Villon habang nakatingin sa kanila ng seryoso. Ngunit may iniwan siyang palatandaan. Isang bagay na ibinigay niya bago siya mawala. Kung sino man ang may hawak ng bagay na yon, siya ang magpapasya kung kailan at paano mahahati ang yaman ng mga De Villa. Biglang huminto ang paningin ni Marco kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng hinala. Naalala niya ang huling gabi sa kwarto ng kanyang ama bago nila ito kinuha. Ang sandali kung kailan huling pumasok si Eliana para magdala ng pagkain. Eliana, tawag ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. May ibinigay ba sa iyo ang papa bago siya umatake? Naramdaman ni Eliana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niyang kung aamin siya ngayon, hindi sila magdadalawang isip na saktan siya o kunin ang relo ng sapilitan. Lumingon siya kay Marco, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Wala siyang ibinigay sa akin, kundi ang utos na linisin ang kanyang kwarto. Pagsisinungaling niya, bagaman ang kanyang konsensya ay tila sumisigaw sa loob. Ngunit hindi kumbinsido si Isabela. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Eliana. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang babala. Talaga lang ba? Bakit parang may itinatago ka sa bulsa mo? Ipakita mo sa amin, ngayon din. Napaatras si Eliana. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na dingding. Sa labas, ang hangin ay muling humampas sa mga bintana. Naglilikha ng isang nakapanlulumong huni na tila sumasalamin sa kanyang takot. Ilabas mo ang itinatago mo, Eliana. Huwag mo kaming gawing tanga. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto, kasabay ng marahas na paghila niya sa mga damit mula sa cabinet ni Eliana. Nagkalat ang mga tela sa sahig, tila mga sugat na kumalat sa silid. Mariing nakahawak si Isabela sa balikat ni Eliana. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat ng manugang. Wala akong itinatago, Marco. Maawa ka naman, natutulog ang anak mo. Ang pakiusap ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit may bahid ng determinasyon. Sa kabilang sulok ng kwarto, ang batang si Junjun ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang kanyang lumang teddy bear. Hindi alam ni Marco na sa loob ng punit na tahi ng laruang iyon, ligtas na nakatago ang gintong relo, ang tanging susi sa katotohanan. Matapos ang ilang minutong paghahalughog at wala silang nahanap, padabog na lumabas ang magkapatid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol na pansamantalang nakaligtas si Eliana. Ngunit alam niyang hindi sila titigil. Nang tumahimik na ang mansyon, dahan-dahang tumayo si Eliana. Kinuha niya ang isang balabal at lumabas sa bintana, tila isang aninong tumatawid sa malawak na hardin. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lupa ay basa pa rin, at ang amoy ng basang damo ay tila humahalo sa amoy ng kanyang sariling kaba. Kailangan niyang pumunta sa sementeryo ng pamilya De Villa. Kailangan niyang magdasal. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Don Alejandro dahil hindi niya nagawang pigilan ang krimen.
Ang sementeryo ay nababalot ng makapal na hamog. Ang mga puting krus at marmol na lapida ay tila mga bantay sa gitna ng katahimikan. Nang makarating siya sa tapat ng bagong gawang nicho ni Don Alejandro, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa malamig na bato. Patawarin niyo po ako, Itay. Hindi ko kayo na ipagtanggol. Bulong niya, ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa lapida. Huwag kang humingi ng tawad sa isang walang laman na libingan. Ang boses na yon ay malalim at kalmado, ngunit sapat na para mapatalon sa gulat si Eliana. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Nakasuot ito ng itim na jacket at may hawak na payong. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng dilim. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Eliana. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang tinig. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ako si Nam. At ang nitsong iyan, mga bato at buhangin lang ang laman niyan. Wala dyan ang biyanan mo. Tila tumigil ang paghinga ni Eliana. Anong sinasabi mo? Nakikita ko ang kabaong. Nakikita ko ang lahat. Nakita mo ang gusto nilang ipakita sa'yo. Putol ni Nam sa kanya. Lumapit pa siya ng kaunti. Sapat na para makita ni Eliana ang lungkot at galit sa kanyang mga mata. Dinala nila siya sa lumang bodega sa Via Rural. Doon nila siya binalak ibaon ng buhay. Napahawak si Eliana sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Nam ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Paano? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sa halip na sumagot, inilabas ni Nam ang kanyang cellphone. May pinindot siya at ipinakita ang screen kay Eliana. Ang video ay malabo dahil sa dilim at ulan, ngunit malinaw na makikita ang pamilyar na van ng mga De Villa. Nakita ni Eliana sina Marco at Isabela na nagtutulak ng isang kahoy na crate patungo sa isang hukay. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, nang ihuhulog na ang kahon, may isang kamay na lumitaw mula sa pagitan ng mga tabla. Pilit na kumakapit, pilit na humihingi ng tulong. Napaupo si Eliana sa damuhan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng hilakbot. Diyos ko! Itay! Huwag kang mag-alala. Ang mahinang sabi ni Nam habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay upang tulungan si Eliana na tumayo. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa nanghihinang babae. Nandoon ako. Hindi ko hinayaang matapos ang kanilang masamang plano. Tumingin si Eliana sa mga mata ni Nam, naghahanap ng kasagutan sa libu-libong tanong sa kanyang isipan. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo kami tinutulungan? Dahil may utang na loob din ako kay Don Alejandro, sagot ni Nam. Ang kanyang boses ay puno ng pait. At dahil ang mga taong pumatay sa dangal ng pamilya ko, ay ang parehong mga taong gustong pumatay sa pamilya mo ngayon. Muling tumama ang hangin sa paligid nila, naglilikha ng tunog na tila isang babala. Alam ni Eliana na sa gabing ito, wala nang balikan. Ang kanyang buhay bilang isang sunod-sunurang asawa ay tapos na. Nasaan siya? Tanong ni Eliana, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa bagong tuklas na pag-asa. Nasaan ang Itay? Tumingin si Nam sa malayo, patungo sa isang maliit na ilaw sa kabundukan. Ligtas siya, pero kailangan nating magmadali. Dahil alam ko na ang susunod na plano ni na Marco at ikaw ang kanilang target. Tila lulutang-lutang si Eliana habang sinusundan si Nam sa madilim na pasilyo ng kagubatan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang isipan ay pilit na pinoproseso ang katotohanang katatapos lang niyang malaman. Ang lamig ng gabi ay humahalayhay sa kanyang balat, ngunit ang apoy ng kuryosidad at kaba sa kanyang dibdib ay sapat na upang hindi niya maramdaman ang ginaw. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na dampa na yari sa kawayan at nipa, tago sa pagitan ng malalaking puno ng acacia. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang gaserang nakapatong sa bintana, naglalabas ng isang madilaw
at aandap-andap na liwanag na tila isang huling hininga ng pag-asa. Dito muna siya, mahinang sabi ni Nam habang dahan-dahang binubuksan ng pinto na yari sa kawayan. Ang tunog ng pag-ikot ng bisagra ay tila isang pabulong na paanyaya sa isang lihim na mundo. Pagpasok ni Eliana, sumalubong sa kanya ang amoy ng pinakuluang mga dahon at ang malansang amoy ng gamot. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang papag na may makapal na kumot, nakita niya ang isang bulto. Tay? Ang halos pabulong na tawag ni Eliana. Ang bulto sa ilalim ng kumot ay dahan-dahang gumalaw. Isang maputla at nanginginig na kamay ang lumabas. Pilit na kinakapa ang hangin. Nang lumapit si Eliana at tumama ang liwanag ng gasera sa mukha ng matanda, napahagulhol siya. Si Don Alejandro nga, ang kanyang mukha ay puno ng galos, ang kanyang mga mata ay malalim at tila pagod na pagod. Ngunit ang kislap ng buhay ay naroon pa rin. Eliana, anak. Ang boses ng matanda ay tila gasgas na plaka, tuyo at mahina. Mabilis na lumapit si Eliana at lumuhod sa tabi ng papag. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Idinampi ito sa kanyang pisngi habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Diyos ko, itay, buhay kayo. Akala ko nawala na kayo sa amin. Iniligtas ako ng batang ito, hirap na sabi ni Don Alejandro. Ang paningin ay bumaling kay Nam na nakatayo sa may pinto. Hinukay niya ako, bago pa man ako tuluyang maubusan ng hangin sa ilalim ng lupang iyon. Ipinaliwanag ni Nam sa mahinang tinig kung paano niya sinundan ang van ni na Marco. Nakita niya ang bawat sandali ng kataksilan. Ang galit ay muling kumulo sa dibdib ni Eliana habang naiisip ang sariling asawa na nagagawang ibaon ang sariling ama ng buhay para lamang sa yaman. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Don Alejandro. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang patungo sa buhok ni Eliana. Hinahaplos ito ng may matinding pagsisisi. Dahil sa akin. Dahil sa kasakiman ng mga anak ko. Kayo ni Junjun ang nagdurusa. Patawad kung naging mahina ako. Huwag po kayong humingi ng tawad, itay. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Sagot ni Eliana, pilit na pinatitibay ang loob. Ngunit hinawakan ni Don Alejandro ang kanyang kamay nang mahigpit, isang senyales ng babala. Hindi pa tayo ligtas, Eliana. Hindi pa sapat ang lakas ko para humarap sa kanila. At kung malalaman nilang buhay ako, tatapusin nila ang sinimulan nila. Kailangan ko ang tulong mo. Tumingin ang matanda ng diretso sa mga mata ni Eliana. Kailangan mong bumalik sa mansyon. Ikaw ang magiging mga mata at tainga ko sa loob. Alamin mo ang kanilang mga plano. Hanapin mo ang itim na folder sa vault ni Marco. Nandoon ang mga pruweba ng kanilang mga nakaw na transaksyon. Naramdaman ni Eliana ang lamig ng takot na gumapang sa kanyang likuran. Ang bumalik sa bahay na yon ay parang pagpasok sa lungga ng mga buhaya. Ngunit nang maisip niya si Junjun at ang kawalanghiyaan ni na Marco, tumigas ang kanyang anyo. Gagawin ko po, itay, para sa inyo at para sa katarungan. Bago sumikat ang araw, kailangang makabalik si Eliana. Inihatid siya ni Nam hanggang sa bakuran ng mansyon. Mag-iingat ka, ang tanging sabi ni Nam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na higit pa sa isang estranghero. Dahan-dahang umakyat si Eliana sa bakod sa likurang bahagi ng mansyon, doon sa parte na hindi abot ng mga security camera. Ang bawat kaluskos ng dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Nang makarating siya sa pinto ng kusina, dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan. Pumasok siya sa loob. Madilim at tahimik ang mansyon. Ngunit paghakbang niya patungo sa pasilyo, ang buong paligid ay biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag. Ang pagbukas ng mga ilaw sa kisame ay tila isang pagsabog ng katotohanan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay madilim sa galit.
At sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang mabigat na gagamiting panghampas, isang baseball bat na gawa sa kahoy. Saan ka nanggaling, Eliana? Ang boses ni Marco ay mababa, parang ungol ng isang gutom na hayop. Madaling araw na, at basa ang iyong mga paa ng putik. Huwag mong sabihing naglakad-lakad ka lang sa ulan. Dahan-dahang lumapit si Marco, ang dulo ng kahoy na hawak niya ay marahas na kumakaladkad sa marmol na sahig, lumilikha ng isang matinis at nakakapangilabot na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Amoy lupa ka at puno ng lihim, Eliana. Kaninong libingan ba ang hinukay mo sa gitna ng kadiliman? Ang boses ni Marco ay tila isang malalamig na patalim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Ang dulo ng baseball bat na hawak niya ay marahas na kumakaladkad sa makintab na marmol na sahig. Bawat tunog ng pagtama nito ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi gumagalaw si Eliana sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga paa ay balot ng putik at ang kanyang balabal ay basa pa ng ulan. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ramdam niya ang init ng gintong relo, ang tanging patunay na hindi siya nababaliw. Naglakad-lakad lang po ako, Marco. Hindi ako makatulog sa pag-aalala kay Junjun. Ang mahinang sagot ni Eliana, pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa takot. Isang matunog na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Bumaba si Isabela. Suot ang kanyang mamahaling robe na yari sa sutla. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang tinitingnan si Eliana mula ulo hanggang paa. Naglakad-lakad. In the middle of a storm, Eliana? You really think we're that stupid? Lumapit si Isabela at hinawakan ng basang balikat ni Eliana. Pinipisil ito ng masakit. O baka naman nakikipagkita ka sa kung sinong lalaki. You know, people might think you're losing your mind because of the death of Papa. Baka kailangan mo nang ipasok sa mental institution, just like your mother. Naramdaman ni Eliana ang lason sa bawat salita ni Isabela. Ito ang kanilang paboritong armas, ang palabasin siyang baliw, walang kwenta, at hindi karapat-dapat na maging ina. Ang gaslighting na ito ay parang dahan-dahang paglubog sa putikan. Habang pumapalag ka, lalo kang nalulunod. Patawarin niyo ako. Hindi na mauulit. Ang tanging nasabi ni Eliana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Nagpapanggap na muling naging maamong tupa. Dapat lang. Singhal ni Marco habang binitawan ng baseball bat na lumikha ng isang malakas na tunog nang tumama ito ng patag sa sahig. Pumunta ka na sa kwarto mo at siguraduhin mong malinis ang putik na yan bago sumikat ang araw. I don't want to see a single trace of your stupidity in this house. Nagmadaling lumakad si Eliana patungo sa maliit na kwarto nila ni Junjun sa gilid ng mansyon. Pagpasok niya, ang amoy ng luma at siksik na hangin ang sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang maliit nitong dibdib ay mabilis na tumataas bumaba dahil sa hirap sa paghinga. Dahan-dahan niyang kinuha ang gintong relo mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng lamp para sa bata, nakita niya ang ukit ng isang agila sa likod ng relo. Bigla niyang naala ang sinabi ni Don Alejandro. Hanapin mo ang itim na folder sa vault ni Marco. Kinaumagahan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa agahan, lalong naging malupit ang mga utos ni na Marco at Isabela. Pinapahira nila si Eliana ng lahat ng gawaing bahay, tila ba nais nilang ubusin ang kanyang lakas para hindi na siya makapag-isip pa. Sa isang pagkakataon sa kusina, habang naglilinis ng mga basag na plato na sadyang itinapon ni Isabela, lumapit ang matandang si Tita Lorna. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa katandaan, ngunit ang kanyang hawak sa braso ni Eliana ay puno ng pagmamahal. Mag-iingat ka, Eliana, bulong ni Tita Lorna. Ang kanyang mga mata ay palingon-lingon sa paligid.
Nakita ko si Marco na may kinakausap sa telepono kanina. May pinapahanap siyang tao sa bundok. Alam nila na may kumuha sa katawan ni Don Alejandro. Nanlamig ang puso ni Eliana. Alam na ni na Marco ang tungkol sa nawawalang bangkay. Kailangan niyang babalaan si Nam. Ngunit paano? Nakakulong siya sa mansyong ito na tila isang gintong hawla na walang labasan. Tita Lorna, tulungan niyo po ako. Pakiusap ni Eliana sa mahinang tinig. Kailangan kong makuha ang susi sa silid-aklatan ni Marco. Nandoon ang kailangan ko para mapatunayan ang lahat. Tumango si Tita Lorna, isang tahimik na pangako ng katapatan sa gitna ng kataksilan. Ngunit ang plano ni Eliana ay biglang naputol ng isang nakakangilong sigaw mula sa kwarto ni Junjun. Isang sigaw na nagmula sa takot at sakit. Dali-daling tumakbo si Eliana at nakita niya si Isabela na nakatayo sa harap ng higaan ng bata. Hawak ni Isabela ang bote ng gamot ni Junjun, ang tanging gamot na nagpapatuloy sa buhay ng kanyang anak. Oops, my bad. Nakangising sabi ni Isabela habang dahan-dahang itinigil ang pagtagilid ng bote, hinahayaang dumanak ang kulay rosas na likido sa sahig, humahalo sa alikabok at dumi. Nabitawan ko. I guess your brat won't be having his medicine today. Sayang naman, he looks so pale. Ang bawat patak ng gamot na tumatama sa sahig ay parang bawat segundo ng buhay ni Junjun na nawawala. Namutla, si Junjun, ang kanyang mga labi ay nagsisimulang maging kulay asul at ang kanyang maliliit na kamay ay kumakapit sa kumot, naghahanap ng hangin. Isabela, maawa ka, kailangan niya yan. Ang sigaw ni Eliana habang pilit na inaagaw ang bote. Ngunit itinulak siya ni Isabela ng malakas dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng cabinet. Don't raise your voice at me, you sampid! Bulyaw ni Isabela, ang kanyang muka ay puno ng puot. Kung gusto mo ng gamot para sa anak mo, luhuran mo ako. Magmakaawa ka at sabihin mo sa akin kung nasaan ang relo na ibinigay ni Papa bago siya mamatay. Napatitig si Eliana sa kanyang anak na ngayon ay nagsisimula ng mabulunan. Ang galit, ang sakt, at ang kawalang katarungan ay sumabog sa kanyang puso. Ito ang kusok-kep ng kanyang buhay, ang panganib sa kanyang anak, at ang pagkilala sa tunay na demonyo sa harap niya. Isabela, hayop ka. Ang boses ni Eliana ay hindi na nanggagaling sa kanyang lalamunan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nagdurusaing kaluluwa. Isang matunog na sampal ang ibinigay ni Isabela kay Eliana, dahilan upang tumagilid ang mukha ng huli. Ano? Lalaban ka na? Matapos ka naming pakainin at patuluyin dito, ganyan ang isasagot mo sa akin? You're just a maid with the ring, Eliana. At ang anak mo, isang pabigat na dapat nang mawala. Nanabo ang paningin ni Eliana. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang kutsilyo na ginamit niya kanina para balatan ang mansanas ni Junjun. Hindi siya pumatay, hindi siya marahas. Pero sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging ina ay higit na matimbang kaysa sa kanyang takot. Mabilis niyang dinampot ang kutsilyo at itinutok ito sa kanyang sariling asawa na si Marco. Nakapapasok pa lang sa kwarto dahil sa ingay. Ang dulo ng talim ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumabi kayo, kung ayaw ninyong dumanak ang dugo sa bahay na ito. Ang sigaw ni Eliana. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at bangis na hindi nila kailanman nakita. Napaatras si Marco, ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng gulat at bahagyang takot. Eliana, ibaba mo yan. Are you crazy? Mapapatay mo ako. Wala akong pakialam. Sigaw ni Eliana habang binuhat niya si Junjun gamit ang kanyang kabilang braso. Mamatay na kung mamatay, pero isasama ko kayo sa impyerno kapag may nangyaring masama sa anak ko.
Dahil sa takot na masaktan, hinayaan ni na Marco at Isabela na makalabas si Eliana sa mansyon. Takbo, dapa, at walang tigil na pagluha ang ginawa ni Eliana sa gitna ng madilim na kalsada habang yakap-yakap ang anak na tila isang huling kayamanan. Sa gitna ng kalsada, isang sasakyan ang biglang huminto. Ang nakakasilaw na ilaw nito ay tumama sa mukha ni Eliana. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit nang bumukas ang pinto, lumabas si Nam. Sakay. Bilis. Ang maotoridad na utos ni Nam. Hindi na nagtanong si Eliana. Sumakay siya sa loob at mabilis na pinaharurot ni Nam ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa emergency room, tila gumuho ang langit kay Eliana habang pinapanood ang mga nurse na nagkakabit ng kung ano-anong tubo sa kanyang maliit na anak. Napaupo siya sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng putik at bakas ng dugo mula sa kanyang sugat sa ulo. Lumapit si Nam at dahan-dahang inabutan siya ng isang basong tubig. Umupo ang lalaki sa tabi niya, hindi nagsasalita, hinahayaan lamang si Eliana na dumanas ng sarili nitong unos. Salamat, Nam, bulong ni Eliana matapos ang mahabang katahimikan. Bakit mo ba kami laging inililigtas? Dahil ang katarungan ay hindi dumarating ng kusa, Eliana. Kailangan itong ipaglaban. Sagot ni Nam. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Hindi ka na nag-iisa. Nandito ako at nandito ang itay mo. Isang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso, bagay na lalong nagpakaba kay Eliana. Doc, kumusta po ang anak ko? Ligtas na ba siya? Ang mabilis na tanong ni Eliana. Nailigtas natin siya, Mrs. De Villa. Pero may kailangan kayong malaman. Ang panimula ng doktor. Ang seizure ng anak ninyo ay hindi dahil sa kanyang sakit sa puso. Nakahanap kami ng traces ng arsenic sa kanyang dugo. Unti-unti siyang nilalason sa loob ng mahabang panahon. Isang maliit na dosage araw-araw na hinalo sa kanyang pagkain o gamot. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Naalala niya ang bawat pagkakataon na si Isabela ang nagdadala ng pagkain ni Junjun. Ang bawat pagkakamali nito sa pagtapon ng gamot. Pinapatay nila ang anak ko. Bulong ni Eliana, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi pa sapat ang itay, pati ang anak ko. Tumayo si Eliana, ang kanyang hitsura ay hindi na ang maamong manugang na laging nakayuko. May isang bagong lakas na sumibol sa kanyang dibdib, isang lakas na nanggaling sa galit ng isang inang hiningan ng buhay ang anak. Nam, tawag niya sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Bakit, Eliana? Kailangan ko nang makuha ang itim na folder sa mansyon. Ngayong gabi rin. Ang mariing sabi ni Eliana. Tapos na ang pagtatago ko. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Tumingin si Nam sa kanya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyan ang gusto kong marinig, pero bago yan, kailangan nating ayusin ang isang bagay. Inilabas ni Nam ang kanyang cellphone at may ipinakita kay Eliana. Isang mensahe mula kay Tita Lorna. Eliana, nag-aaway sina Marco at Isabela. Sinusunog na nila ang mga papeles sa silid-aklatan. Bilisan niyo. Ang mansyon ng mga De Villa ay tila isang dambuhalang halimaw na nakatitig sa gitna ng kadiliman. Walang imik na bumaba si Eliana sa sasakyan. Bago siya humakbang, hinawakan ni Nam ang kanyang braso. Ang hawak nito ay hindi mahigpit, kundi puno ng katiyakan. Tila ba nagbibigay ng huling baon na lakas? Nandito lang ako sa labas. Kapag nakita mo ang signal ng ilaw, ibig sabihin ay paparating na ang mga tauhan ni Marco. Mahinang bilin ni Nam. Tumango si Eliana. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Pumasok siya sa loob ng mansyon gamit ang pinto. Sa likod na sadyang iniwan ang bahagyang nakabukas ni Tita Lorna.
Ang amoy ng usok ay agad na sumalubong sa kanyang ilong. Hindi amoy ng nilulutong pagkain, kundi ang matapang at nakakasulasok na amoy ng nasusunog na papel. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid-aklatan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya ang liwanag ng apoy na sumasayaw sa mga dingding. Ang lagutok ng nasusunog na mga dokumento ay tila mga tawa ng demonyo sa kanyang pandinig. Bilisan mo, Marco. Siguraduhin mong walang matitirang bakas ng pirma ng matanda. Ang boses ni Isabela ay puno ng pagmamadali at pait. I'm doing my best, Isabela. Masyadong marami ang mga papeles na ito. Sagot ni Marco. Ang kanyang mukha ay pawisan at pulang-pula dahil sa init ng lorong sadyang pinag-apoy ng malakas. Hindi na nag-isip si Eliana. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang pagsabog ng katotohanan sa gitna ng kanilang kataksilan. Tumigil kayo! Sigaw ni Eliana. Nagulat ang magkapatid. Ang gulat sa kanilang mga mata ay agad na napalitan ng puot nang makita nila si Eliana. Ngunit bago pa man makakilos si Marco, nakita ni Eliana ang itim na folder na malapit ng ihagis ni Isabela sa apoy. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng takot ni Eliana. Sumugod siya at pilit na inagaw ang folder mula sa kamay ni Isabela. Akin na yan! Bulyaw ni Isabela. Nagkaroon ng marahas na agawan. Nakalmot ni Isabela ang braso ni Eliana, ngunit hindi binitiwan ng huli ang folder. Sa gitna ng kaguluhan, bahagi ng folder ang nadarang sa apoy. Naramdaman ni Eliana ang hapdi ng init na dumampi sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay tila binabalatan ng buhay na apoy, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso kaya hindi niya ito ininda. Sa isang malakas na tulak na agaw niya ang folder at mabilis itong niyakap sa kanyang dibdib. Marco, kunin mo sa kanya! Huwag mo siyang hayaang makalabas! Sigaw ni Isabela habang hapon na napasandal sa mesa. Lalapit na sana si Marco nang biglang pumasok si Tita Lorna. May dalang isang malaking balde ng tubig. Sa halip na sa loro ito ibuhos, sadyang nadulas ang matanda at ibinuhos ang tubig sa sahig sa pagitan ni Marco at Eliana. Ang tubig ay mabilis na kumalat, humahalo sa abo, at naglikha ng isang madulas na harang. Ay pasensya na po, Sir Marco. Akala ko po ay may sunog na. Ang paumanhin ni Tita Lorna, bagaman ang kanyang mga mata ay nakatitig ng makahulugan kay Eliana. Sinamantala ni Eliana ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid-aklatan. Hindi pinapansin ang sakit ng kanyang mga paso. Pagdating sa kusina, agad niyang binuksan ang folder. Kahit bahagyang sunog ang gilid nito, malinaw pa rin ang nakasulat. Isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng lupain ng mga De Villa sa pangalan ni Isabela, na may pekeng pirma ni Don Alejandro. At sa likod nito, ang listahan ng mga kemikal na binibili ni Isabela, mga kemikal na tumutugma sa arsenic na nakita sa dugo ni Junjun. Nanginig ang buong pagkatao ni Eliana. Ang lahat ng ito ay hindi lang dahil sa yaman. Ito ay isang planadong pag-ubos sa kanilang lahi. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng kusina. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sunog na papel. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung kailan ang hapdi ng sugat sa kanyang katawan ay naging simbolo ng kanyang tagumpay. Nilapitan siya ni Tita Lorna at dahan-dahang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang mga kamay. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging ang tunog lamang ng tubig na pumapatak sa sahig ang narinig. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ni Eliana ang yabag ni Marco na papalapit. Mabilis niyang itinago ang folder sa ilalim ng kanyang damit. Pumasok si Marco sa kusina. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng banta. Ngunit sa halip na saktan si Eliana, tumayo lang siya sa tapat nito at inayos ang kanyang nagusot na polo. May isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Keep the papers, Eliana. Hindi mo rin naman magagamit ang mga yan. Ang boses ni Marco ay tila galing sa ilalim ng lupa.
Bukas ng gabi, magkakaroon tayo ng malaking handaan, ang victory party para sa bagong CEO ng Devilla Corporation at ikaw ang magiging bituin ng gabing iyon. Huminto si Marco sa pinto at lumingon muli. Huwag mong subukang tumakas. Hawak namin ang doktor ni Junjun, isang maling galaw mo, at ang susunod na ituturok sa kanya ay hindi na gamot. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga kadenang muling gumapos kay Eliana. Ang kalayaang akala niya ay hawak na niya ay muling nabawi ng isang mas malaking banta. Ang loob ng mansyon ng mga Devilla ay nabalot ng mamahaling amoy ng mga bulaklak at pabango. Sa labas, ang mga ilaw ay nagniningning, tila mga bituin na bumaba sa lupa upang saksihan ang isang kasinungalingan. Para sa mga bisita, ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay. Ang bagong pamumuno ni Marco sa Devilla Corporation. Para kay Eliana, ito ay isang entablado ng kamatayan, kung saan siya ay pinilit na maging pangunahing tauhan sa isang dula na siya mismo ang sisira. Suot ni Eliana ang isang hapit na bestidang itim na sadyang pinili ni Isabela upang ilibing ang kanyang dating pagkatao. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila paglalakad sa isang bitag. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang malamig na determinasyon na hindi kailanman nakita ni Marco at Isabela. Ang itim na folder ay nakatago sa loob ng isang maliit na bag na hawak niya ng mahigpit. Ang bawat sulok ng papel ay tila tumutusok sa kanyang balat. Isang paalala na ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay. Ngumiti ka, Eliana, bulong ni Isabela habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng maliwanag na chandelier. Huwag mong sirain ang gabi namin. Tandaan mo, ang anak mo ay nasa ilalim ng aming pangangalaga. Isang maling galaw at hindi mo na siya makikita pa. Hindi kumibo si Eliana. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ni Isabela, isang sulyap na puno ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis tumibok sa takot, ay ngayon ay kalmado na. Ito ang kapayapaan ng isang taong wala nang mawawala pa. Sa isang sulok ng ballroom, nakita niya si Nam. Nakasuot ito ng isang simpleng suit, nagkukunwaring isa sa mga staff na nag-aayos ng mga wine glass. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Isang tahimik na komunikasyon na tanging sila lang ang nakakaunawa. Isang senyales na handa na ang lahat. Si Marco, na nasa gitna ng entablado, ay humawak sa mikropono. Ang kanyang tinig ay puno ng huwad na pagmamalaki habang nagbibigay ng talumpati tungkol sa legacy ng kanyang ama. Ang bawat salita niya ay tila patalim na humihiwa sa dangal ni Don Alejandro. Ang aking ama, siya ay isang dakilang tao. Pagsisinungaling ni Marco, habang ang mga kamera ng media ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang pangarap ay ituloy namin ang aming nasimulan. At ngayong gabi, ipinagpapatuloy namin ang kanyang legasya. Dahan-dahang lumapit si Eliana sa gilid ng entablado. Ang bawat yabag niya ay tila isang tibok ng bomba na malapit ng sumabog. Ramdam niya ang bigat ng folder sa kanyang bag. Ito na ang sandali. Ito na ang huling sayaw. Sa labas, ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Nagpapagalaw sa mga kurtina ng malalaking bintana. Isang kulog ang umalingaw-ngaw sa malayo. Tila isang babala mula sa kalangitan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Hindi napapansin ang tensyon na bumabalot sa pamilya sa entablado. Huminto si Marcos sa kanyang talumpati at tumingin kay Eliana. Ang kanyang ngiti ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Eliana, halika rito. Ibahagi mo sa kanila ang iyong nararamdaman bilang asawa ko. Ito na ang pagkakataon. Tumingin si Eliana sa mga mata ng kanyang asawa, pagkatapos ay sa madla at sa wakas, sa direksyon kung saan nakatayo si Nam.
Hininga niya ng malalim ang hangin ng mansyon, ang hangin ng kasinungalingan na malapit na niyang palitan ng katotohanan. Maraming salamat, Marco. Sagot ni Eliana, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang tunay na kahulugan ng katarungan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa kanya. Ang mga ilaw ng kamera ay kumislap, naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, inilabas ni Eliana ang itim na folder. Ang hangin sa silid ay tila tumigil sa pag-ikot. Maraming salamat, Marco. Panimula ni Eliana. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay malinaw, malamig, at may dalang awtoridad na nagmula sa mga gabing puno ng luha. Sabi mo, ang gabing ito ay para sa legasiya ng iyong ama. Pero ang totoo, ang gabing ito ay para sa katotohanan. Isang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng lupa. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Ang kanyang nangiti ay hindi natanggal, ngunit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa baso ng alak ay nagsimulang manginig. Eliana, ano ang pinagsasabi mo? Masyado ka na yata nilalasing ng emosyon. Biro niya, pilit na ibinabalik ang atensyon ng madla sa kanya. Ngunit hindi natinag si Eliana. Tumingin siya sa gawid ni Nam, na ngayon ay nasa likuran na ng control booth ng malaking LED screen sa likod ng entablado. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay ni Nam. Ipakita ang tunay na mukha ng mga De Villa. Pabulong na utos ni Eliana. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang tanging natirang liwanag ay ang mula sa dambuhalang screen. Sa halip na ang logo ng kumpanya, isang malabong video ang lumitaw. Ang tunog ng ulan at hangin ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ng boses na hindi mapagkakamalan. Bilisan mo, Marco. Siguraduhin mong malalim ang hukay, hindi na dapat ito makita pa. Iyon ang boses ni Isabela. Sa screen, malinaw na makikita ang dalawang bulto sa gitna ng ulan. Nagtutulak ng isang kahoy na crate sa isang madilim na hukay. Nakita ng lahat ang takot at kasakiman sa mga mukha ni na Marco at Isabela habang ginagawa ang krimen. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulungan na nauwi sa isang kolektibong pagkagulat. Kasalanan ito ng teknolohiya. Fake news yan. Patayin niyo ang screen. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay tuminkini sa desperasyon. Sinubukan niyang sugurin ang control booth, ngunit hinarangan siya ng mga staff na kasabwat ni Nam. Hindi pa tapos ang palabas, sabi ni Eliana, habang dahan-dahang itinaas ang itim na folder. Dito nakasulat ang bawat kemikal na ginamit ni Isabela para lasunin ang sarili kong anak. Dito nakasulat ang bawat pekeng pirma na ginawa ninyo para nakawin ang yaman ni Don Alejandro. Lumapit si Marco kay Eliana. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hayop ka! Sinisira mo kami. Itinaas niya ang kanyang kamay upang saktan si Eliana. Ngunit isang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa dulo ng bulwagan ang nagpahinto sa lahat. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa makinis na marmol ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang katahimikan. Mula sa kadiliman ng pasilyo, lumitaw ang isang wheelchair. Itinutulak ito ng isang lalaking seryoso ang mukha, si Nam. At sa wheelchair, nakaupo ang isang lalaking may maputlang balat, ngunit may mga matang nag-aapoy sa puot, si Don Alejandro. Ang mga baso ng alak ay muntik ng mahulog mula sa mga kamay ng mga bisita. Si Isabela ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Si Marco ay napaatras. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Mapapa? Nautal na sabi ni Marco. Paanong patay ka na? Siniguro namin. Siniguro ninyong ibinaon ako, pero nakalimutan ninyong hindi nyo kontrolado ang langit. Ang boses ni Don Alejandro ay malalim, tila galing sa kabilang buhay. Narito ako para bawiin ang lahat. Ang aking pangalan,
ang aking yaman, at ang katarungan para sa aking manugang at apo. Dahan-dahang pinalapit ni Nam ang wheelchair sa entablado. Ang bawat sentimetro ng paglapit nito ay tila isang hakbang patungo sa impyerno para sa magkapatid. Tumingin si Don Alejandro kay Eliana at sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang isang matamis na ngiti at pagtango mula sa matanda. Ngunit ang desperasyon ay isang mapanganib na emosyon. Nang makita ni Marco na wala na siyang takasan, na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maglalaho sa isang iglap, isang madilim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Marco ang isang matalim na wine opener mula sa mesa ng mga waiters sa tabi niya. Sa halip na tumakas, sumugod siya patungo sa kinaroroonan ni Eliana at Don Alejandro. "Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat," sigaw ni Marco. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang tao, kundi ng isang hayop na nasasabik sa dugo. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang matalim na wine opener na hawak niya ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw na tila isang huling hininga ng desperasyon. Walang naglakas loob na gumalaw. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa nag-iisa niyang pagtatangka na hilahin ang lahat patungo sa kanyang pagbagsak. "Hindi niyo ako pwedeng sirain. Hindi!" Ang bulong ni Marco habang sumusugod siya patungo kay Eliana at Don Alejandro. Ngunit bago pa man niya marating ang mga ito, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Napaatras si Marco, ang wine opener ay bumagsak sa sahig at bumulagta siya sa gitna ng marmol na sahig. Si Nam, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Huwag na huwag mong dudungisan ang mga taong wala namang kasalanan," sigaw ni Nam. Kasunod nito, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Humigit kumulang 10 pulis ang pumasok, kasama si Kapitan Reyes, na dating kakilala ni Don Alejandro. Ang pagdating ng mga awtoridad ay tila isang huling hininga ng pag-asa para sa lahat ng mga bisita na nanigas sa takot. "Marco de Villa, Isabela de Villa, arestado kayo sa salang attempted murder, falsification of documents at pagnanakaw ng ari-arian." Ang maotoridad na pagdeklara ni Kapitan Reyes. Nang marinig ang salitang arestado, tila nabaliw si Isabela. Tumayo siya mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinuturo si Marco. "Hindi! Siya! Si Marco ang may gawa ng lahat. Siya ang nagplano. Ako! Wala akong alam. Ginawa ko lang ang inutos niya." "Sinungaling ka!" sigaw ni Marco mula sa sahig, habang pilit na kinakawala ang sarili sa pagkakakapit ng mga pulis. "Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang naglagay ng lason sa pagkain ng bata. Ikaw ang nag-utos na iligpit ang ama natin." Ang bawat salita ay tila bumubuo ng isang nakapandidiring tapestry ng kataksilan at kasamaan. Ang mga bisita ay nagbubulungan, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang dati nilang iniidolo ay ngayon ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao. Mga hayop na nagpapatayan dahil sa pera. Lumapit si Don Alejandro sa gitna ng magulo. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit bawat salita ay nagdadala ng bigat ng 1,000 taon. "Wala akong anak na ganyan," sabi ng matanda, habang dahan-dahang tumalikod kina Marco at Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Eliana, na ngayon ay lumuluha na. "Ang tanging anak na meron ako ay ang aking manugang na itinuring kong tunay na anak at ang aking apo na kailangan ng hustisya." Kinuha ni Eliana ang kamay ni Don Alejandro at inihawak ito sa kanyang pisngi. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang gamot sa lahat ng kanyang dinanas. Tumingin si Eliana kay Marco, na ngayon ay nakaposas na. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng awa. Awa para sa isang taong pinili ang kadiliman kaysa sa liwanag. Habang hinihila palabas ng ballroom si Marco,
Isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Eliana. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, paano nangyari ito? Ang pagtingin ni Eliana ay sagot na. Ang lahat ay may bayad. Ang lahat ng utang ay babayaran. Nagsimulang kumalat ang mga tao palabas ng ballroom, nagtatago sa ilalim ng mga payong habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang mga ilaw ng pulisya ay kumikislap sa labas, sumasalamin sa basang lupa. Ang katahimikan ay muling bumalik sa mansyon, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kasinungalingan, kundi ng paglilinis. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Eliana si Nam. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng control booth. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran. Nam, anong nangyari sa'yo? Ang tanong ni Eliana. Puno ng pag-aalala. Dahan-dahang napaupo si Nam, ang kanyang mukha ay namumutla. Nang ilagay ni Eliana ang kanyang kamay sa tagiliran ni Nam, nakaramdam siya ng init at lagkit, dugo. Wala ito, Eliana. Natamaan lang ako ng wine opener ni Marco kanina. Mahinang sabi ni Nam, pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdilim. Napakagat ng labi si Eliana. Nam, huwag kang matutulog. Nam! Ngunit huli na. Ang huling pagtatangka ni Marco na manakit ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Nawalan ng malay si Nam at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig, habang ang dugo ay mabilis na kumalat sa ilalim ng kanyang itim na suit. Nam! Ang sigaw ni Eliana, na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat, takot, at desperasyon. Ang amoy ng ospital ay bumalot sa lahat. Hindi na ito ang amoy ng takot na kinasanayan ni Eliana sa mga nakaraang buwan, kundi ang amoy ng pag-asa, ang simula ng paghilom. Nakaupo si Eliana sa tabi ng kama ni Nam. Mahigpit na hawak ang malamig nitong kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nakapikit na mga mata ng lalaki. Ang sugat nito ay malalim, ngunit ligtas na ito sa panganib. Salamat sa Diyos, ligtas na siya. Bulong ni Eliana. Sa kabilang gilid ng kwarto nakaupo si Don Alejandro. Ang kanyang muka ay payapa na. Ang katarungan ay nananaig. Binuklat niya ang isang lumang pahayagan. Ang malalaking headline ay sumisigaw ng balita tungkol sa iskandalo ng mga De Villa, ang pagbagsak ng 2 taong nabulag sa kasakiman. Ang mga litrato ni Marco at Isabela na nakaposas ay nakalatag sa bawat pahina. Hindi ko inaakala na mangyayari ito sa aking pamilya. Bulong ni Don Alejandro, hindi kay Eliana, kundi sa kanyang sarili. Ang mga anak ko, sila ang nagbaon sa akin sa lupa, at sila rin ang nagbaon sa sarili nilang pangalan sa kahihiyan. Lumapit si Eliana sa kanya at hinaplos ang kanyang likuran. Hindi po kayo nag-iisa, Itay. May pamilya pa rin kayo. Kami ni Junjun at si Nam. Ngumiti si Don Alejandro, isang nangiti na ngayon ay puno ng pag-asa. Totoo yan, at dahil sa inyo, meron akong pagkakataon na makabawi. Ipinasa ko na ang lahat ng pamamahala ng kumpanya sa mga taong karapat-dapat. Ang lahat ng yaman ko ay ilalagay ko sa isang foundation para sa mga batang may sakit sa puso at para kay Junjun. Itay, hindi niyo po kailangan gawin yan, sabi ni Eliana. Kailangan, anak. Ito ang aking paghilom. Ito ang aking paraan ng paghingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ng aking mga anak. Sagot ni Don Alejandro. At para kay Nam, mayroong malaking pwesto sa kumpanya na naghihintay sa kanya kung gusto niya. Isang araw ang lumipas. Dahan-dahang nagising si Nam. Ang kanyang mga mata ay nagbukas at ang unang nakita niya ay si Eliana na nakatulog sa tabi niya. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Eliana, bulong ni Nam. Nagising si Eliana. Bumangon siya at tiningnan si Nam, puno ng kagalakan. Nam, gising ka na. Salamat sa Diyos. Kumusta ka? Kumusta si Junjun? Ang unang tanong ni Nam.
puno ng pag-aalala. Ligtas kami. Ligtas na tayong lahat. At si Junjun malakas na siya. Sagot ni Eliana, habang ang kanyang mga luha ay bumalik sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Nag-usap sila ng matagal. Pinag-usapan nila ang mga nangyari, ang mga sakripisyo at ang bagong buhay na naghihintay sa kanila. Ikinuwento ni Nam ang kanyang nakaraan, kung paano pinahiya ni Marco ang kanyang ama, ang dating katiwala ng mga De Villa at kung paano niya pinili na manatili sa anino upang maghintay ng tamang pagkakataon para sa katarungan. Noong una, galit lang ang nagtulak sa akin, sabi ni Nam. Pero nang makilala kita, Eliana, nang makita ko ang tapang mo, ang pagmamahal mo sa anak mo, biglang nagbago ang lahat. Hindi na lang para sa katarungan, kundi para sa'yo. Napatigil si Eliana. Ang mga salita ni Nam ay tila isang mainit na yakap sa kanyang nagduro sa puso. Ang kanilang mga mata ay nagtama at sa sandaling iyon, tila bumagal ang oras. Walang kailangang sabihin pa. Ang kanilang mga damdamin ay malinaw na. Ngunit ang buhay ay hindi madali. Bagaman nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang paligid, alam ni Eliana na ang paghilom ay isang mahabang proseso. Ang mga sugat ng nakaraan ay matagal bago maghilom. Sa gabi, bago sila lumabas ng ospital, isang sulat ang dumating para kay Eliana. Mula ito kay Isabela na nasa kulungan. Binuksan ni Eliana ang sobre. Ang mga salita sa loob ay puno ng galit, ng pagmumura at ng pangako ng paghihiganti. Napahinto si Eliana. Tiningnan niya ang sulat ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, kung saan ang buwan ay nagniningning ng maliwanag. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala na siyang kailangang patunayan. Dahan-dahan, kinuha niya ang lighter mula sa kanyang bag. Tiningnan niya ang sulat sa huling pagkakataon at pagkatapos ay sinunog niya ito. Pinanood niya ang bawat salita ng pagmumura na naging abo. Tila isang huling hininga ng kasamaan na unti-unting nawawala. Isang taon ang lumipas, ang sariwang hangin sa bukirin ay humahalik sa pisngi ni Eliana na ngayon ay mas malakas at mas may kapayapaan na kaysa dati. Hindi na siya nakatira sa marangyang mansyon ng mga De Villa, kundi sa isang simple at payapang bahay na gawa sa kawayan at kahoy na paliligiran ng mga malawak na taniman ng mais at gulay. Ang halakhak ni Junjun ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran habang hinahabol nito ang isang paru-paro. Ang kanyang dating maputlang balat ay ngayon ay may kulay na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at kagalakan. Ang De Villa Corporation ay nasa ilalim na ng pamamahala ng isang bagong grupo ng mga ehekutibo na pinili ni Don Alejandro. Ang lahat ng yaman na dapat sana ay napunta kina Marco at Isabela ay ngayon ay ginagamit na para sa isang foundation na nagbibigay ng libreng pagpapagamot sa mga batang may sakit sa puso. Isang legacy ng pagmamahal na pumalit sa legacy ng kasakiman. Si Eliana ay nagtatrabaho sa foundation bilang isang volunteer. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso. Hindi na siya ang tahimik at sunod-sunurang Eliana. Ngayon, siya ay isang boses para sa mga walang boses. Isang hapon, habang nagdidilig si Eliana ng mga halaman sa bakuran, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Lumabas si Nam. Suot ang kanyang casual na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Gumaling na ang kanyang sugat at ang kanyang dating pagiging anino ay napalitan ng isang pagiging ilaw sa buhay ni Eliana. Kumusta ang aking magandang hardinera? Biro ni Nam habang papalapit. Napangiti si Eliana. Maayos naman, pero mas maayos kung may tumutulong. Nandito na ang iyong tagatulong, sabi ni Nam habang kinukuha ang tabo ng tubig at sinimulang diligan ang mga halaman. Hindi na siya ang driver. Ngayon,
Siya na ang nagiging kanang kamay ni Don Alejandro sa foundation at kasama rin sa pagpapatakbo ng mga negosyo nito. Ngunit sa tuwing may oras, dumadalaw siya sa bukid upang tulungan si Eliana. Dumating si Don Alejandro, nakasakay sa kanyang bagong wheelchair na gawa sa kahoy na idinisenyo para sa kanyang paglalakbay sa bukid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan habang pinapanood sina Junjun, Eliana at Nam. Ang kanyang dating malungkot na buhay ay napuno ng pag-asa at pagmamahalan. Kayong tatlo, kayo ang tunay kong pamilya, bulong ng matanda. Nang sumapit ang gabi, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo sa labas ng bahay. Ang ilaw ng gasera ay nagbibigay ng isang mainit at malambot na liwanag habang ang mga kuliglig ay umaawit sa gabi. Kumakain sila ng simpleng hapunan, pritong isda, gulay at kanin. Ngunit ang bawat kagat ay puno ng pagpapahalaga. "Mama, tingnan mo ang bituin!" Sigaw ni Junjun habang nakahiga sa damuhan at nakaturo sa kalangitan. Lumapit si Eliana at humiga sa tabi ng kanyang anak. Tumingin din siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagkislapan, tila sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Sumunod si Nam at humiga rin sa kanilang tabi. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo at ang init ng bawat hawak ay nagsalita ng pagmamahal. Hindi na nag-iisa si Eliana. Natagpuan niya ang kanyang pamilya, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng kirot at takot, ay ngayon ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang bawat pagsubok ay may katapusan, bulong ni Eliana, at ang bawat gabi ay may bagong umaga. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, tila binubuo ang isang bagong simula. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi na mga sugat, kundi mga aral na nagpatibay sa kanila. Ang pamilya ay hindi kailanman dapat maging isang kulungan, kundi isang kanlungan ng pagmamahalan at katarungan.